Thank you. Discuss natin yung comment ng isang subscriber na tulungan natin kasi baka ma-aresto to eh. Nag-comment siya, no? Sabi niya, magandang hapon, attorney. Paano po kung wala naman dumadating na letter na may hearing pala? Tapos biglang magkakaroon ka na lang ng bench warrant. Paano po ang gagawin? Salamat po sa magiging sagot po. So, hindi dapat ako gagawa ng video ngayon kaso baka mamaya ito may kaso to, no? Criminal case to pag may bench warrant eh. So, pag hindi ka kasi naka-attend dyan, delikado ka, pwede kang maaresto sa lahat ng lugar kasi ang bench warrant, enforceable anywhere yan in the Philippines, no? So, pwede kang maaresto anytime sa mga checkpoint, no? Pag nakita yung identity mo, nakasama ka dun sa e-warrant, sa mga airport, no? Sa barangay ninyo, pwede kang damputin dyan. Kaya, nakita ko yung urgency ng comment niya, ginawa natin ng video para makatulong tayo. Yun nga lang, ang bench warrant, legal namang nai-issue ng mga court yan, subject to compliance ng court sa due process. Kasi ang bench warrant na na-issue na wala namang notice, no, of hearing violates the constitutional due process, no, yung procedural due process. Ang immediate action and steps na pwedeng gawin dito kapag nakatanggap ka ng ganyan is to immediately talk to your lawyer. So considering na ito ay criminal case, I assume na may nakasampa ng kaso sa iyo sa court, so may lawyer ka na. Kung wala ka namang lawyer na private, malamang baka sakop ka ng public attorney's office. No? So puntahan mo agad ang lawyer mo. Tapos ipakita mo yung bench warrant na na-issue sa iyo, no? Ang remedyo dyan is to file yung urgent motion to lift or recall yung bench warrant. Ang sinasabi mo lang naman dyan na, Your Honor, paki-lift po or paki-recall ng inisyu ninyong bench warrant kasi wala naman ako natanggap ng notice na may hearing pala tayo. So ngayon, para sa clarity ng ibang mga nanonood, i-distinguish natin yung bench warrant sa warrant of arrest naman. O kung anong pagkakaiba nun. Kailan ka ba nai-issuehan ng bench warrant? Diba malamang nung sinampa sa yung criminal case, nag-issue ng warrant of arrest sa iyo yung court kasi nagkaroon ng finding ng probable cause sa level ng prosecutor. Ngayon na nakapag-bail ka na halimbawa, may another warrant na naman na ang tawag naman bench warrant. So ang tanong sa isip mo probably, ano ba yun? May warrant of arrest na ako, nag-bail na nga ako, tapos may bench warrant naman, anong pagkakaiba? I-discuss natin later. So sabi ko nga, mag-file ka ng urgent motion. Lagay mo dun urgent motion. Alam naman ng lawyer mo yan kung may lawyer ka, no? To lift/recall bench warrant. Expired day mo na lang kasi hindi na kailangan iyan ng kabila yun eh, no? Tapos ilagay mo na rin unreset hearing kasi ang bench warrant na issue yan kasi hindi ka sumisipot sa hearing. So kaya ang gagawin mo, pinapalift niyo yung bench warrant tapos magpapareset ka ng hearing. Ang grounds na ilalagay mo dyan, you should state clearly, no, na hindi ka nakatanggap ng notice of hearing or ng subpoena or court order setting the scheduled date ng hearing ng kaso. Ngayon, syempre, hindi naman maniniwala sa iyo yung judge ng puro allegation ka lang. So, i-attach mo ngayon yung proof mo na meron kang legal justification kung bakit. So, maglalagay ka dyan ng affidavit of merit explaining yung non-receipt mo of the notice of hearing. Example, yung mail na padala pala yan sa wrong address. Kung halimbawa, chinek mo dun sa bailiff, Sir, bakit hindi ako nakatanggap ng notice sa hearing natin? Pag-check mo doon, ay mali pala yung address, kaya pala hindi ako nakatanggap, di ba? Or, tama naman ang address, pero hindi na-serve personally sa'yo at hindi talaga na-serve, no? Tapos wala namang entry ng registry return. So, sina bailiff naman, sina sheriff, alam naman nila na yan. I-check mo na lang doon. Kung ganun nga yung rason,
then you have to include that in your affidavit of merit na walang proper service of notice of hearing sa'yo. So, syempre, kung on bail ka, dahil akusado ka, magbo-motion ka rin dyan to set aside bail. No? Kung out on bail ka, kasi baka makancel ang bail mo, di lalo na nagka-problema ka, hindi idiretso ka na ulit sa kulungan yan. Ano? Maging detention prisoner ka na pala. Rule 114 ng Section 21 ng Revised Rules on Criminal Procedure, yung akusado na hindi nakapag-appear, no, sa court, ibigyan ng 30 days yan, no, ang kanyang surety, yung bondsman, yung nag-bail bond ng sa'yo, bonding company, no, na nag-post ng bond para sa'yo, yung surety, no, para i-produce ka in 30 days, no, and to explain the failure to appear. So nanganganib yung bond mo, baka ma-cancel yan. So ngayon, sa motion mo, ilagay mo dyan na dahil ang court may prematurely confiscate the bond without notice, ipa-reinstate mo yan, yung bail bond. No? Tapos ang gagawin mo is to appear voluntarily kay judge. No? Mag-appear ka dyan, i-coordinate mo sa lawyer mo, no? You are submitting yourself to the jurisdiction of the court regarding the hearing of your motion para makitang in good faith ka at hindi mo tinatakbuhan yung kaso mo. Wala kang intention to flee. Diba? So, halimbawa, si judge galit sa'yo, hindi nakita o kaya nakita ni judge na kaya siya galit dahil hindi justified. Hindi siya naniniwalang justified ang rason kung bakit hindi ka naka-attend ng hearing, then you can file a petition for certiorari. Manghingi ka ng mag-apply ka ng temporary restraining order, TRO, or writ of preliminary injunction sa higher court para i-enjoin si judge sa pag-enforce ng arrest mo at pag-cancel ng bail mo. Yung mga ganun, alam naman ng lawyer mo na yan. Okay, doon na tayo sa part na i-distinguish natin yung bench warrant as against the warrant of arrest. Diba? Ano yung legal basis nitong mga to? Pag sinabi mo kasing regular warrant of arrest, ito yung sa Rule 112, Section 5, in relation to Rule 113, Article 3, no? Section 2 ng 1987 Constitution. Yan ang basis ng regular warrant. Ito yung natatanggap mo pag halimbawa kinasuhan ka sa piskal, tapos yung piskal sinabi na meron kang probable cause. So ito yung legal basis niyan. Rule 112, Rule 113, Article 3, Section 2 of the 1987 Constitution. I-issuehan ka ng regular warrant of arrest. Ano naman ang legal basis ng bench warrant? Ito naman ay ang judicial power ng mga courts natin para i-compel ka, para pilitin kang umattend sa isang legal proceeding kung akusado ka sa kaso. Ang basihan nito ay Rule 71 ng Rules of Court natin. So, contempt of court yan. In relation to Rule 114, Section 21. Sino nag-i-issue ng regular warrant of arrest? Si judge. Kapag nakita na ni judge na mayroong probable cause sa information na final ni Piskal. Kasi si Piskal din naman magpa-file ng information yan kapag hindi nag-issue ng resolution na finding probable cause doon sa final na kaso sa'yo. Doon naman sa bench warrant si judge din. Kasi nga hindi ka umattend ng hearing, nagalit sa'yo si judge, i-bench warrant ko to. So, ibig sabihin, pinapahuli ka para dalhin ka sa court para umattend ng hearing. May consequence lang yan. Pag banded ka, makakancel yung bail mo, tuluyan ka ng maaresto, no? Hindi ka na makakalabas kasi ang kagandahan pag naka-band ka kasi may bail band ka, kahit na ongoing yung criminal case mo, nakakalabas ka, maghanap buhay ka, no? Mga ganyan. Pero pagka na-cancel yung bail band mo, problema na ngayon yan dahil habang binibista yung kaso mo, nakakulong ka. Nagmumukhang non-bailable na yung offense mo kahit na maliit na kaso lang, di ba? Pinahirapan mo lang sarili mo kasi na-cancel ang bail bond mo. Ano ang primary purpose yung regular warrant of arrest? Ang purpose niyan para ma-acquire ng court initially yung jurisdiction laban sa'yo or sa person mo, no? Para umattend ka dyan sa hearing kasi required na dapat yung mga courts, no, should acquire first yung jurisdiction doon sa tao, sa akusado sa kaso, no? Ang bench warrant naman, acquire yung jurisdiction sa'yo,
no? Nag-pre-trial na kayo, nag-arraignment na kayo dyan, etc. Hindi ka lang naka-attend ng hearing. Kaya ngayon, ang purpose ng bench warrant is pilitin kang umattend sa proceeding ng korte. Okay? Para ma-enforce ang court order. Ano ang mga triggering events niyan? Sa regular warrant, ang triggering event dyan is the filing of information or criminal complaint in court galing kay piskal. Sabi ni piskal, merong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ano? Parang probable cause yan nung araw. Dito sa bagong DOJ circular kasi, 2024, ang quantum of proof na ng mga piskal sa pag-investiga ng mga criminal cases is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. No, parang probable cause yan nung araw. So pag na-file yung information, ibig sabihin, si piskal nakikitaan niya ng ganun. So kaya nagkaroon ng regular warrant of arrest. Ang bench warrant naman, iba ang triggering event niyan. Ang triggering event niyan, hindi ka umattend sa scheduled hearing despite valid notice according to the court. So nakabase sa principle of contempt power ng judge yan. So ano yung notice requirement nito? Sa regular warrant, no, ini-issue yan kahit na hindi ka na notify. Ang ano mo lang dyan, syempre, kung nag-participate ka sa proceeding ng prosecutor, nakapag-file ka dyan ng counter affidavit, mga ganyan. Rejoinder affidavit, nakapag-file ka malamang. No? So, ini-issue na ang warrant of arrest ngayon kung merong probable cause nung araw or merong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction finding si prosecutor, si piskal. No? Nag-issue siya ngayon ng information kaya nagkaroon ng regular warrant. Hindi kailangan na i-notify ka niyan. So, ang mga warrant ngayon, naka-i-warrant yan. So, halos lahat, no? Wherever you are in the Philippines, pwede kang ma-arresto niyan. Ano naman ang notice requirement sa bench warrant? Ito naman, it requires prior valid notice of the scheduled hearing or subpoena. So, ngayon, kung halimbawa nakapag-issue ng bench warrant si judge, tapos hindi ka pala na-notify, sabi mo nga, hindi mo alam, walang notice, no, na nag-hearing pala. So, ano yung basihan ng karapatan mo dyan? Siyempre, karapatan mo yung constitutional due process saka sa Rule 114 ng ating criminal procedure. Diba? So, basic sa ating constitution, Article 3, Section 1, no, na no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, dahil ang bench warrant, para maging valid ang pag-issue niyan, dahil hindi ka nakapag-appear daw, dapat maipakita dito ng court na ikaw, hindi kang na-servan talaga ng notice. No? Kaya nga sinasabi natin, isama mo yan doon sa affidavit of merit, yung explanation mo kung bakit hindi ka naka-attend ng hearing, kasi nga hindi ka naka-receive ng notice. So mga bench warrant naman, ang due process sa ating jurisprudence, sa ating mga court decisions na sinasabi nga na ang bench warrant requires na may notice dapat yan. So sabi nga dito ng Supreme Court sa mga kaso na ang akusado or yung witness, kasi pwedeng witness ka lang naman, na piniswa ka ng subpoena, no? Tapos hindi ka umattend, may bench warrant. You cannot be penalized for failure to attend a hearing if there is no proof on record that a notice or subpoena was actually served upon you. Diba? Kasi para maka-attend ka ng hearing, kailangan ma-notify ka. Hindi ka nga naka-receive ng notice. So, that's the reason why you fail to attend the hearing. No? So, due process requirement. So, pagka hindi ka na-servan, ano ang remedy mo dyan? So sabi nga, pag walang prior notice, ang unang tinamaan dyan yung karapatan mo. Constitutional right to due process, procedural due process, yung mga ganyan. So, kung na-issue ka ng bench warrant and dinidisregard naman yung karapatan mo to be notified, so merong grave abuse of discretion on the part of the judge na nag-issue niyan. No? So, dapat i-recall nila yan showing non-service. No? So, yun ang mga rights and obligations mo kapag merong bench warrant. Yan ang remedies na pwede mong gawin. Medyo na-delay lang tong video natin kasi parang a few days ago pa tong comment mo about bench warrant. Nakita ko lang. So, I have to make this video. Baka makatulong, mahabol pa natin sa'yo sa part po kung anong gagawin mo dito. Kasi napakadelikado ng bench warrant, lalo na kung banded ka sa isang malaking kaso. No? Mahirapan ka ng makapag-reinstate ng bail bond mo. So, I hope this helps you. By question ka, let me know, drop me a comment so we can make another video and respond to you. Sa ibang nanonood din, if you have other questions, let me know. Any legal question,
post nyo na lang dyan sa comment. Thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.